Hello guys, so sigurado marami nang nag-aabang ng review na to, no? So kasi nga ito yung piniplex ko lagi na isa sa pinakamalakas na gaming handle, which is itong ROG Ally X, na ang dami kong device na pinalit para lang makuha to. Pinalit ko dito yung Steam Deck, yung Pixel na phone ko, yung Nintendo Switch na One, tapos yung PS Portal. Lahat yun guys ay sinuwap ko dito. Dati kasi guys, ang mahal talaga nito. Ang price nito dati ay mga 65,000 yata. Kasi 2TB na variant to eh. Kasi ang base variant talaga nito is 1TB. Tapos may kasama pa to na D-brand na case. Yung D-brand na case pa lang na yun, 7,000 pesos na kaagad yan eh. So, tingin ko naman, di naman ako nalugi doon, no? Baka kasi yung iba, sabihin nila, ano ba naman to? Ba't niya pinagpalit doon? Ang dami-dami. Tapos, ito lang yung nakuha niya, no? So, guys, hindi ako lugi doon. Okay, hindi ako lugi doon. Huwag kayong mag-alala. So, ngayon, medyo mababa na yung presyo niya, lalo na sa second-hand market. Pero kapag ka brand new price ito, guys, ay mahal pa rin to. Okay, ang presyo nito, pag brand new price, siguro mga 55,000 to 57,000 pesos ang brand new price nito. Pag 1TB na variant lang ha. Pero pag second-hand, guys, siguro mga 45,000. Makakabili ka na nito. So, sa vlog na to guys, no, i-discuss natin kung worth it pa ba na bilhin tong ROG Ally X ngayong 2025. So lahat yun guys ay talagang binitawan ko yun, no? Kahit na ganun karami yun, kahit na medyo labag sa kalooban ko. Dahil guys, gustong gusto ko talaga to, itong ROG Ally X. Kasi nga, nagkaroon ako ng Steam Deck. Ang problema naman doon ay medyo underpowered na siya. Nagkaroon naman ako ng Lenovo Legion Go. Ang problema naman doon guys ay mabilis siyang malobat. Pero ang gusto ko naman guys ay Windows na OS, no? Kasi alam niyo naman sa Windows, marami kang pwedeng ilagay. Bukod sa Steam, pwede ka rin maglagay dito guys ng PC Game Pass na pwede ka mag-subscribe for only 175 pesos monthly, tas makakapag-download ka na ng sangkatutak ng mga PC games. Sa Lenovo Legion Go naman, magagawa mo yon. Ang problema naman doon, bukod sa sobrang bigat niya guys, sobrang bilis niyang malobat na nakakairita na lagi kang may daladalang power bank. So yung unang variant guys ng ROG Ally, yung kulay puti, ganun rin yung problema nito, na sobrang bilis niya rin malobat, no? Kaya nirelease nila to guys, itong ROG Ally X, na nasolusyonan guys yung mga problema nila. Kaya maganda guys, pag mga unang release talaga, wag kang munang bibili, no? Ang gawin mo, bumili ka nung second release na, kasi mas maganda na guys yung magiging function nun o mga features nun. So nakita nyo naman na ang bawat video ko ay talagang based on my experience, at talagang sinasabi ko doon, hindi lang yung puro pros o yung magaganda, sinasabi ko rin dun guys, syempre yung mga cons o yung mga pangit sa isang device. Kasi nga guys, sa mga video ko na to ay hindi siya sponsored, no? So kahit ano sabihin ko sa device na to ay walang magagawa yung Asus, no? Kaya talagang mga review natin dito is mga legit, no? Pero syempre, balang araw sana may sponsoran tayo, no? Para hindi naman tayo hirap sa pagbili ng mga device na to, kasi alam niyo naman na talagang mga device na to is mga mahal talaga. So sa mga hindi pa guys nakakita ng ROG Ally X, so ganito yung itsura niya. So meron siyang 7 inches na IPS screen, no? So hindi siya OLED. Tapos dalawang analog stick, pero hindi siya Hall effect. Tapos meron siyang LED light. Then ito yung D-pad niya, select start button. Tapos dito yung kanyang command center. So sa command center niya guys, meron ditong operating mode, no? So performance, pwedeng turbo, pwedeng manual, pwede ring silent, no? So kumbaga ito yung TDP settings sa Steam Deck. Then dito naman control mode, so pwede siyang desktop. Tapos meron ring game profile, tapos FPS, tapos real-time monitor. Yan yung nakikita nyo dito, yan o, yung mga testing nila, yung temperature, tapos yung battery life, tapos yung frames per second. Syempre FPS limiter hanggang 120 frames per second, tapos show desktop, tapos end task. Halimbawa, may nilalaro ka tapos gusto mo siyang i-close, so pwede mo kaagad na i-end task na lang. Tapos AMD RSR, tapos CPU boost. Tapos dito guys, merong brightness settings, tapos ito naman yung volume. Ito naman guys yung power icon niya. So pagka kinlik mo yan, pwede mo i-sleep, hibernate, restart, or shutdown. Tapos sa taas guys, syempre merong LB, saka RT for left button and left trigger. Then dito naman guys, RB and RT, no? So right button, right trigger. Tapos syempre power button, 3.5mm jack, lalagay ng SD card, tapos plus minus para sa volume. Light indicator, ito rin, charging light indicator. Tapos meron siya guys dalawa na USB Type-C port. Meron tayong paddle, M1, M2, tapos meron tayo ditong vent. So sa mga naghahanap kung nasan yung speaker niya, front firing po siya, nandito siya sa unahan. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo yon ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So ang pinakaunang nagustuhan ko dito, syempre yung pinaka-selling point nito, which is yung kanyang 80 Wh na battery. Kasi siya yung nagpasimula nun. Ang mga problema ng mga unang PC gaming handheld, mapa Steam Deck man yan,
mapa ROG Ally man yan, yung una yung kulay puti, o mapa Lenovo Legion man yan, ay yung kanilang battery life. So ang PC gaming handheld guys ay usually yung tumatagal yan ng mga 1 hour to 1.5 hour, no? So, walang tumatagal dati ng 2 hours. So, pa may nagsabi sa inyo guys nang tumatagal siya ng 2 hours, hindi ko alam kung anong magic yung ginawa nila doon. Kasi nga sa akin guys, yung Lenovo Legion Go, na ang battery niya is mga 50 watt-hour, ay hindi siya tumatagal sa akin ng ganun. Tumatagal lang yun ng 30 minutes to 45 minutes, no? Which is, yun talaga yung mga main problem ng mga PC gaming handheld. So, siguro may mga owner dito ng Lenovo Legion Go na katulad ko rin, no, in denial rin ako noon dati. Sinasabi ko na, wala yan, okay lang sa akin, kahit na mabilis malobat, pwede naman i-charge sa power bank, pwede naman i-charge sa outlet, no? So, ganyan rin naman ako, guys. Usually, pinagtatanggol ko na lang yung Lenovo Legion Go noon kasi pinaghirapan kong bilhin yun eh. Okay, pero sa totoo lang talaga guys, gusto natin ng PC gaming handheld na pwede nating bitbitin kahit saan at syempre malalaro natin ng matagal na oras. Then kahit gaano pa guys kaganda yung handheld mo, kung ang bilis-bilis naman malobat niyan, wala rin yan. So nung nirelease tong ROG Ally X na meron siyang 80 watt-hour na battery, ay yun na guys yung naging standard ko sa pagbili ng mga gaming handheld. Kaya nga itong MSI Claw, ito nabili ko to, 80 watt-hour rin yung battery nito, no? Kung mababay battery nito, hindi ko to bibilin. Actually, may mga nire-release ngayon ng mga PC gaming handheld na naka-OLED siya, bukod sa Steam Deck ha, pero yung battery niya naman guys, ang baba. So, hindi ko siya binibili. Kasi guys, ang number 1 na dahilan kung bakit bibiling ko ang PC gaming handheld ay para laruin to sa labas at laruin to guys ng matagal na oras. So, kung yung battery niyan guys ay mabilis lang malobat, hindi ko bibilin yan. Kahit OLED pa yan. Ang number 1 priority ko lagi ay battery life. So, yan guys, ang pinaka-selling point talaga kung bakit bibili mo tong ROG Ally X dahil guys sa 80 watt-hour na battery niya na ang tagal-tagal malobat. Mas matagal pa to guys malobat kesa sa Steam Deck OLED. And pangalawa guys na maganda dito ay syempre 24 gig yung kanyang RAM. Kasi usually dati mga 16 gig lang Lenovo Legion Go 16 gig. So guys, mas malaki yung memory, mas maganda. Para laging meron pang sobra. So mas maganda guys ang sobra kaysa kulang, no? So 24 gig na memory, okay yon. Then sumunod naman guys is yung kanyang storage kasi 1 terabyte na siya. So sumunod naman sa kanya guys ay yung kanyang build quality, no? Kasi nga plastic siya na magandang klaseng plastic naman and 7 inches lang yung kanyang screen, no? So syempre kapag 7 inches yung screen niya, nandiyan na yung hindi siya ganun kabigat. Para sa akin kasi guys, no, okay yung ganitong klase. Lalo sa mga katulad kong pasmado, no? Kasi kapag metal build, pag gumawa kami ng metal, ay tumutulo yung kamay namin o naglalawa yung kamay namin, no? So kaya mas maganda guys, para sa akin yung plastic. Saka pangalawa guys, ay mas magaan to kaysa sa mga metal, no? Syempre handheld nga to, dapat lagi natin itong bit-bit. Kapag ka metal to, tas mabigat, so hindi na siya masarap talagang hawakan, no? So maganda siyang tingnan, pero hindi siya masarap hawakan. So doon na lang ako guys sa masarap hawakan kaysa sa masarap tingnan. So sa ergonomics guys, okay to. Ayos na ayos to. So pag hinahawakan mo siya guys, hindi siya masakit sa kamay na parang naluluto na yung kamay mo, no? Kahit wala tong case, no? So maganda guys yung cooling nito kung i-compare ko guys sa ibang device. Yung Lenovo Legion Go again, no? So parang galit na galit ako sa Lenovo Legion Go, no? Maganda naman talaga guys actually yung Lenovo Legion Go. Kasi nga malaki yung screen niya. Ang problema lang talaga guys yung battery life niya, no? Pero yung sa cooling guys ng Lenovo Legion Go, maingay siya para siyang jet. Hindi ka mukha nito tahimik. And sumunod na nagustuhan ko sa kanya ay ito nga, dalawa yung USB Type-C port niya na sinabi ko na nga kanina. Kasi nga yung isa pwede mong i-charge, then habang i-charge ka pwede mong kabitan to ng extra accessory. Kamukha ng monitor, no? Tapos lagyan mo na lang siya ng Bluetooth na mouse and keyboard, so meron ka ng desktop kaagad. And isa pa guys, sa main selling point talaga nito ay sobrang powerful talaga nito kung i-compare mo to sa Steam Deck. Kasi ang processor nito is Z1 Extreme. So ang tumalo lang sa Z1 Extreme ngayon guys ay yung kapatid niya lang, which is yung Z2 Extreme na nandito nga sa MSI Claw. Kahit anong laro guys, no, pwede mong iba to dito. Wala pa ako nakita na game na kahit na sobrang bago niyan na hindi kinaya nitong ROG Ally X. Pero syempre hindi naman lahat maximum. So low to medium settings, minsan high settings, kayang-kaya nito. And isingit ko na rin guys, no, isa pa sa maganda dito yung kanyang Armoury Crate. Sobrang responsive guys ang Armoury Crate nito. Kasi yung iba ayaw ng Windows kasi nga hindi raw siya parang handheld talaga ng kamukha ng Steam, 'di ba? Sa Steam kasi pagka open mo ay sobrang smooth ng kanyang SteamOS. So ito guys yung Armoury Crate niya. Sobrang smooth rin ito. Wala kayong magiging problema dito. So kung matagal ka na guys na Windows user, ay sigurado yan familiar ka na guys sa Windows.
No? So marami kang pwedeng gawin guys sa Windows. Mula sa pag-install ng Steam, ng emulator, etc. Alam niyo naman yung ibig ko sabihin, no? Na ibig sabihin ko etc. No? So marami ka guys magagawa sa Windows. Kasi ako guys 12 years old pa lang ako, gumagamit na ako ng computer, no? Kaya alam ko na guys ang pasikot-sikot ng Windows. So hindi siya guys kamukha ng Steam Deck na talika lang sa Steam OS. Dito guys, lahat ng launcher pwede dito. Pwede ka nga mag-emulator dito. Xbox na Game Pass na games, Epic Games, Rockstar Game, no? So lahat ng games ay pwede mong malaro dito, no? Kasi nga yung media library niya ay sobrang dami kapag ka Windows OS yung ginagamit mo. Siyempre guys, wala namang perfect na gaming handheld, no? So ito naman guys yung mga cons na nakita ko sa ROG Ally X. Sinabi ko kanina guys na pros ito is Windows handheld. So yun guys yung cons nito, Windows handheld. So kung hindi ka techie guys, hindi to bagay para sa'yo. Kasi guys, hindi siya kamukha nitong Nintendo Switch to, diba? So i-on mo lang to. Pag on mo, yan, so maglalaro ka na kaagad. Yan, so ito yung bagong favorite na nilalaro ngayon. So hindi rin siya guys kamukha ng Steam Deck na para nga siyang Nintendo Switch na pupulutin mo lang tapos makapaglaro ka na kaagad, no? Dito guys ay may mga settings ka pa na kailangan gawin. So nakita nyo dito medyo mabagal yung Resident Evil, no? Kasi naka-silent lang siya, pero kapag turbo or performance natin, yan, makikita nyo na smooth na ulit siya. Uy, ka pa rin yun. Sumunod guys sa cons dito ay yung kanyang screen, no? Kasi hindi siya OLED screen. So maganda naman yung screen niya, kaso syempre iba pa rin talaga guys kapag OLED yung screen mo. Kasi yung presyo nito, mahal talaga eh, no? Mas mahal siya sa Steam Deck ng sobrang mahal. Tapos di pa nila ginawang OLED screen. Tapos napapansin ko sa kanya, medyo madilim yung kanyang screen talaga, no? Hindi lang dahil sa Resident Evil tong nilalaro ko. Ito, makita ko sa inyo. Yan, no? Medyo madilim talaga yung screen niya, no? So kung sa direct sunlight ka maglalaro nito, no? So baka hindi mo masyadong makita yung nilalaro mo. Kasi akala ko guys, una standard lang yung ganun eh. Pero nakita ko guys yung screen ng MSI Cyclo, no? So mas maliwanag to kaysa dito. Ito na yung bagong standard ng screen para sa akin pagdating sa IPS screen. Then sumunod guys na hindi ko nagustuhan dito ay itong kanyang analog, no? Kasi hindi siya Hall effect. So balang araw prone to sa stick drift. So kung hindi nyo alam guys yung stick drift ay yung sa mga Nintendo nyo, yung kusang gumagalaw yung character, no? So ganoon siya guys. So itong Switch 2 guys, no, hindi rin to naka Hall effect, no? So balang araw magdi-drift to, no? So may inaabangan ka na countdown na balang araw masisira to. So isingin ko na rin guys yung conclusion natin kung worth it pa ba bumili nitong ROG Ally X ngayon 2025. Kung gusto mo ng compact na handheld kamukha nga ng Steam Deck kasi 7 inches yung screen lang nito, syempre malakas, naka Z1 Extreme na siya. So worth it pa rin to guys, itong ROG Ally X. Pero sa second hand market na siya guys. Dapat second hand yung bibilin mo. Kasi kung balak mong bumili rin naman ng brand new, ang presyo nito again guys is 55,000 to 57,000. Mas maganda guys, dumiretso ka na lang dito sa MSI Cyclo kung wala ka pang ROG Ally X. So guys, lahat ng furniture ko na product dito, itong ROG Ally X at yung MSI Cyclo at syempre yung Nintendo Switch 2. So kung gusto mo guys mag-avail niya ng brand new, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun ay kiklik mo para hindi ka ma-scam. So guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong uploads about sa gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!